Napaka-perpekto ng galaw ng ating planeta. Habang umiikot ito sa paligid ng araw, ay umiikot din ito sa sarili niyang aksis. Ang galaw na ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng araw at gabi. Iba't ibang panahon at mga klima na nagbibigay buhay sa ating planeta. Pero naitanong mo na ba, paano kung biglang tumigil ang mundo sa paggalaw? Ano ang mangyayari? Ano kaya ang magiging epekto nito sa atin? Yan ang tatalakayin natin. Sa video na ito ay aalamin natin kung gaano kaperpekto ang pagkakalagay ng ating mundo sa kalawakan para makapagbigay ng buhay. At kung ano naman ang magiging epekto kung sakaling titigil sa paggalaw ang ating mundo. Kaya kung handa ka na, ay huwag na nating patagalin pa mga chip. Alamin na natin, paano kaya kung tumigil sa pag-iikot ang ating planeta? Simulan natin sa pagtalakay kung paano ba gumagalaw ang ating mundo. Una, ang ating mundo ay umiikot sa sarili nitong aksis sa bilis na humigit kumulang 1,670 kilometers per hour. Ang aksis ay yung imaginary line na dumadaan sa North Pole at South Pole ng ating mundo. Ang pag-ikot nito dito ang nagbibigay sa atin ng araw at gabi. Unang lumabas ang pag-aaral na ito noong 1543 sa pangunguna ng isang Polish scientist na si Nicolaus Copernicus. Mula sa aklat niyang De Revolutionibus Orbium Coelestium. Ipinaliwanag dito na ang ating mundo ay umiikot sa loob ng 24 hours, kaya ito ang tinatawag na isang araw o one day. Bukod sa pag-ikot nito sa kanyang aksis, umiikot din ang ating mundo sa paligid ng araw sa bilis na 107,000 kilometers per hour. Ito ang tinatawag na orbit. Ang perpektong galaw na ito ang nagpapanatili ng harmony sa loob ng ating solar system. Ang pag-ikot ng mundo sa orbit ay unang napaliwanag ni Johannes Kepler noong 1609 at tinawag itong Law of Planetary Motion. Ang prinsipal na ito ay ang sinasaligan ng mga sayantipiko sa panahon natin ngayon. Ang perpektong distansya ng mundo sa araw at ang paggalaw nito sa orbit at axis ay ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nakakapanatili sa ating planeta. Ito ang tinatawag na habitable zone o Goldilocks zone. Ang paggalaw at distansya nito ang nagbibigay ng tamang temperatura upang magkaroon ng tubig dito sa atin. Ganyan kaperpekto ang pagkakagawa sa ating mundo mga chip. Ngayon, ano naman ang mangyayari kung sakaling tumigil ang ating mundo sa paggalaw? Isang catastrophe ang magaganap sa biglaang pagkigil ng pag-ikot ng mundo sa aksis. Maihahalin tulad ito sa isang kotse na biglaang sumalpok at huminto. Ang bilis ng pag-ikot ng mundo sa aksis ay 1,670 kilometers per hour. Kasing bilis ito ng isang commercial plane na nasa cruising speed sa himpapawid. Isipin niyo yun mga chip, isang eroplano na lumilipad ng sobrang bilis at biglang huminto sa himpapawid. Ang mga pasahero at mga kagamitan sa loob nito ay magtatalsikan papalayo dahil sa inertia. Ganito rin ang mangyayari sa ating mundo kung titigil ito ng biglaan sa paggalaw sa aksis. Lahat ng bagay dito sa lupa, kagaya ng mga kotse, bahay, gusali, mga puno at kung ano-ano pa, ay tatalsik na para bang nabunggo ang sinasakyan nating simbilis ng eroplano.
Ang mga lugar naman na malapit sa Ecuador, kung saan pinakamabilis ang pag-ikot ng mundo, ay makakaranas ng matinding epekto. Ang hangin at tubig sa karagatan ay magpapatuloy sa kanilang bilis kahit na huminto na ang planeta. Ito ay magsisimula ng mga higanting tsunami na may daan-daang metro ang taas. Parang isang gigantic na alon ang babangga sa mga baybayin. Ayon nga sa pag-aaral ng National Center for Atmospheric Research o NCAR, ang kinetic energy ng wind at water ay magre-resulta sa planetary-wide catastrophes sa loob lang ng ilang minuto kung biglaang hihinto ang ikot ng mundo. Isa pang kaganapan ay mawawalan tayo ng araw at gabi. Ang isang bahagi ng ating planeta ay magiging permanente sa ilalim ng sikat ng araw, habang ang kabila naman ay permanenteng nasa kadiliman. Isa pang magiging malaking epekto nito ay ang matinding pagbaha. Ang centrifugal force na nililikha ng pag-ikot ng mundo ang nagbabalanse sa gravity. Kapag huminto ang pag-ikot, ang mga tubig sa karagatan ay magsisimulang maipon sa gitnang bahagi ng mundo o yung tinatawag na mga pole. Ito naman ang magdudulot ng planet-wide flooding. Para bang isang washing machine na tapos nang umikot, lahat ng tubig nito na nasa gilid ay mapupunta sa gitnang bahagi. Ang karagatan ay tataas sa mga pole, kung saan ang mga malalaking lugar tulad ng South Asia, Africa at South America ay magiging disyerto. Napakalaking dilubyo mga chip kung biglaang hihinto ang pag-ikot ng mundo natin. Kaya talagang makikita natin ang kahanga-hangang paggalaw nito para tayo mabuhay sa loob ng ating planeta. Ngayon, ano naman ang mangyayari kung tumigil sa pag-ikot ang mundo sa tinatawag na orbit? Kung titigil ang mundo sa pag-orbit sa araw, mawawala ang perpektong distansya nito. Kapag wala ang velocity na 107,000 km/h, babagsak ang mundo patungo sa araw dahil hihilain ito ng gravity. At sa loob lang ng ilang buwan, ang temperatura sa ating planeta ay tataas ng mabilis. Ang distansya ng ating mundo mula sa araw ay tinatayang 147 million kilometer. Ito ang pinaka-perpektong distansya para magkaroon ng buhay dito sa atin. At kapag lumapit pa tayo, ay magiging sobrang init na ng ating mundo. Katulad na lang ito ng Mercury at Venus. Ayon nga sa mga eksperto, ang orbital motion ng Earth ay kritikal sa pagpapanatili ng life-supporting temperatures. Ngayon, paano naman kung manatiling nakatigil ang mundo? Posible pa rin kaya na may buhay dito? Kung titigil ang mundo sa pag-ikot at mapanatili nito ang distansya mula sa araw, ang isang bahagi ng planeta ay palaging nakaharap sa araw at ang tanging may posibilidad lang na pagmulan ng buhay sa planetang Earth ay ang twilight zone. Ito ang parte ng mundo na pumapagitna sa liwanag at dilim. Pero mga chip, kahit siguro sa twilight zone ay mahihirapang masustain ang mga buhay. Ihalin tulad na lang natin ito sa planetang Mercury. Ang isang bahagi ng Mercury ay nag-aapoy, habang ang kabila naman ay nananatiling nagyayelo sa sobrang lamig. At alam naman natin na walang buhay sa loob ng Mercury. Kaya mga chip, kitang-kita natin ang kamanghamanghang lagay ng ating mundo sa kalawakan. Napaka-perpekto nito mula sa paggalaw sa axis, pag-ikot nito sa orbit at ang tamang gravitational pull mula sa araw. Talagang perpekto ang posisyon nito para tayo ay mabuhay. Hindi ito nagkataon lamang mga chip, makikita natin dito kung gaano kamakapangyarihan ang kamay ng Panginoong Diyos na lumikha. Kaya marapat lamang na mahalin
at pangalagaan natin ang planetang ating tahanan na pinaglagyan sa atin. Well, hanggang dito muna ang video natin mga chip. Kung na-enjoy nyo ang video ay huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa ating channel. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli.